Ako, ngayon pa lang nabubuo sa akin. Nabubuo yung paniniwala ko na maaring may kinalaman itong mga PIDEA report na may kaugnayan doon sa sinasabi ng confidential informant na si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano, yung itinuturo na sumisinghot. Maaring ito yung mga dahilan kung bakit ganito ngayon yung ginagawa nila sa akin. Mga kabayan, naglabas ng sama ng loob itong PIDEA agent na si Jonathan Morales kaugnay sa PIDEA leak o mga dokumento na kumakalat sa social media kung saan ay nasa listahan itong dati senador at ngayon ay presidente ng ating bansa na si Bongbong Marcos Jr. at isang sikat na artista na si Maricel Soriano. Sa isang interview ni Maharlika dito kay Morales, kinumpirma at sinabi ni Morales na legit at totoo ang mga dokumento na kanyang pinirmahan bilang isang investigador ng PIDEA. Dahil dito umamin si Morales na kinausap siya ni PIDEA Director Virgilio Lasso na i-deny na lang nila ang mga dokumento dahil magkakagulo lang. Pero nanindigan si Morales na hindi niya ito pwedeng gawin dahil siya ang maiipit kung saan ay siya ang investigador at nakapirma sa mga dokumento. Kaya nga sabi ko, mukhang nagkamali si Director General Lasso sa pagpipresenta dun sa kanyang director na investigation dahil hindi niya alam na nag-uusap kami. Na nagkaroon kami ng pagkuusap patungkol diyan sa mga dokumento na yan. I-deny na lang natin yan, boss. Magkakagulo lang. Magkakagulo. Sa parte ko naman, i-deny mo kung hindi ikaw ang nakapirma. Ako naman ang mapipin down. Ano to? Inilalaglag mo ko, iniiwan mo ko sa ere. Sa ginawang investigasyon sa Senado kahapon, nagkaroon ng pagtatalo at laglagan itong si Morales at Lasso. Sabi ni Morales dahil sa ginagawang pagtatanggol ni PIDEA Director Lasso dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabihan siya na sinungaling at maraming record, bagay na ikinagalit ni Morales. Tingnan niyo sa pagtatanggol niya kay Pangulong Marcos na doon sa involvement dito sa illegal drugs, sinungaling yan, di ba? Maraming record yan, maraming ganito yan. Di ba? Ako yung investigador eh. Kung ba ako nag-investiga, sinungaling na ako. Kung ako ba yung ganun na lang. Yun eh. Bakit di niya tanungin ngayon yung isa ron sa kanyang service director? Samantala, nang tanungin naman si Maharlika kung dadalo sa investigasyon na pinapatawag ni Senator Bato, sagot ni Maharlika na dadalo siya at hindi siya natatakot sa kahit kanino. Pero may mga kondisyon siya na dapat gawin ni Senator Bato. Maharlika, kung ikaw ba ay dadalo kahit through online, virtual? Pero sabi ko nga, kung ang kanilang invitation is sa legal na pamamaraan, bakit hindi? Diba? Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko na nga yung mga demonyo sa Malacanang sorry. Pero doon lang matatakot ako. Sabi ko nga, hindi naman tayo natatakot kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Pero ang question ko, kaya nga gusto kong ibalik kay Senator Bato, sana bago niyo ako ipatawag, paaminin niya muna si Lazo na ang dokumento is not AI. At bago niya ako ipatawag, unahin niya yung presidente. Kasi hindi naman ako yung issue dito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo at saan kayo maniniwala? Sa PIDEA agent at investigador na pumirma sa mga dokumento na si Jonathan Morales o sa PIDEA director na si Virgilio Lasso na nagsasabing peke ang mga dokumento laban kay PBBM at Maricel Soriano? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ako yung pinindaw nila dahil siguro ako ngayon pa lang nabubuo sa akin. Nabubuo yung paniniwala ko na maaring may kinalaman itong mga PIDEA report na may kaugnayan doon sa sinasabi
ng confidential informant na si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano, yung itinuturo na sumisinghot ng white powdery ng substance. white powdery substance na naandun sa litrato. Maaring ito yung mga dahilan kung bakit ganito ngayon yung ginagawa nila sa akin. Trabaho nila yan. Sila yung ano, bakit hindi na lang sila mag-imbestiga tungkol sa drugs? Ba't ako? Yan nga po. Diba? Sir, isa pa sa kapuna-puna doon sa Senate hearing, actually talagang binroadcast ko po yun dito sa channel ko couple of days ago na pinwersa ni Moro Berhilio Lazo, the PIDEA director, PIDEA chief, okay? Ang mga testigo, pinapirma niya forcibly ng sworn statement para pasinungalingan ang itong ginawa mo na authority to operate at saka pre-op. Pero nakakatawa po at naging sarswela nga, sabi ng taong bayan, kasi yung 4 na babaeng yun, mga agents po yun, tama? Nung tinanong na po sila ni Senator Bato, kung present ba sila doon, kung saan nandoon ang confidential informant nang kinukuhaan mo ng statement at you turned it to sworn statement. Ang sabi po nila lahat, wala. Yung nga po yung po yung sinasabi natin na kumukuha siya ng testigo, ito yung mga natutulog sa bahay. Natutulog. Yes, kasi namin nila na nasa wala sila doon. Dapat, kukuha siya ng testigo, yung nakawitness mismo doon sa pangyayari. Kaya nga ako, malinaw naman na sinasabi ko para ma-determine natin kung sino nandiyan. Nakalagay naman po yan sa mga affidavit. Nakasite po doon kung sino ang nandun. Kaso sir, yun po yun. Ipinagdidiinan ni Lazo, okay, na wala daw po yung dokumento doon. Itong original nito, wala doon at yung attached pictures, 5 pictures and the sworn statement. So sa tingin ninyo, ano nangyari doon? Kasi tinaya na yung buhay ninyo, lumabas kayo na hindi kayo nakamaskara, ang sabi nyo nga po, retired na kayo, nanahimik na kayo, bigla na lang kayong nadamay dito because na-expose ko yung impormasyon. Hindi po ako retired. Tinanggal po ako. Tinanggal. Okay, sorry. Yan, tinanggal po kayo. Tama, malinaw tayo dyan. So, tinanggal kayo kasi pinag-initan kayo dahil sa tingin ko, dahil tama yung ginagawa ninyo at dahil dito sa mga trabaho na ginawa ninyo and also yung mga subject is talagang mga kilalang tao. So, ang tanong, saan napunta yung sworn statement, itong original copy na ito, at yung mga pictures, kasi ipinagdiinan ni Lazo sa Senate na wala daw talaga ang dokumentong yun. Pero, okay, gustong i-deny ng inyong dating boss. Yun nga po sinasabi niya, wala, hindi na nag-exist. Pero sabi ng boss ko, ni Director Francia, i-deny na lang natin. Basta ako, i-deny ko yan. Sabi niya. Hindi nag-exist. Kaya nga, sabi ko, nagkausap kami. Hindi kami nagkakausap. Tapos later on, nagkausap na. Kaya nga, sabi ko, mukhang nagkamali si Director General Lazo sa pagpipresenta dun sa kanyang director na investigation. Dahil hindi niya alam na nag-uusap kami. Na nagkaroon kami ng pag-uusap patungkol dyan sa mga dokumento na yan. I-deny na lang natin yan, boss. Magkakagulo lang. Magkakagulo. Sa parte ko naman, i-deny mo kung hindi ikaw ang nakapirma. Ako naman ang mapipin down. Ano to? Inilalaglag mo ko, iniiwan mo ko sa ere. Diba? So hanggang sa mga panahong ito, at kanina doon sa Senate, di ba? Pinaninindigan ninyo sa sarili ninyo na talagang noong March 2012 ay naudlot ang pagre-raid kay Marcos Jr., kay Bongbong Marcos at kay Maricel Soriano doon sa 46C. Dahil mismo kinlarify din, inilinaw din ni Lazo na yung mga sasakyan na ginamit ay sasakyan mo. Go ahead, sir. Nawala sa isip ko. Okay. So, sorry.
So kaya nga yung sinasabi ni Lazo noon, nung una ko nilabas ang dokumento, na ito ay AI generated or artificial intelligence na gawa-gawa ni Maharlika. Alam mo, kung matino ang taong ito, paano ko naman malaman yung plate number ng kotse nyo at phone number nyo, by the way? Kung ito ay AI, kung ito ay computer generated, di po ba? Kaya nga po eh. Kaya nga po. Kaya nga, yun, imposible namang invento na pagsama-samahin yung mga kotse namin doon, nandun yung ko. At saka, kahit ako, nung makita ko yung pangalan ng subject, patay ako to. Tapos may takip, buntot. Sabi niya, boss, hindi ko pirma yan. Sabi pa nga niya, hindi ko pirma. O may buntot, hindi rin pirma ni Boss Mark yan, sabi niya. Tapos sabi ko, naaalala ko na to, sabi ko. Patay. Sabi ko, putres na to. Sabi putres ko, na Maharlika to. sabi ko, hindi. May binanggit akong pangalan ng putres. Talaga nagdala to ng kamalasan talaga dito sa sabi ko. Ngayon, sabi, hindi, ganito na lang. Deny na lang natin yan. Deny na lang natin. Madali lang naman yan. Deny na lang natin yan. Sabi niya, para hindi magulo. Ako, di-deny ko yan. Wala yan. O, di tapos, ngayon, ang ano nila, no, ang assumption nila, hindi naman din, sinagot na ni DG, hindi na pinansin ni DG. Pero ako, after 5 days, 7, di talaga ako mapakaling, inausap ko nga pamilya ko eh. Magsabi ka na ng totoo. Kasi, kung susundin mo yung ano nila, i-deny mo, paano kung biglang merong magpatotoo niyan? Di ikaw na naman ang kawawa. Okay. So, ginawa ko, sumulat ako kay Director General Lasso. Sinabi ko, sumulat ako, kuya, wag mo munang ipapatal. Hindi. Sabi ko na, nabigay mo na. Patay. Sino po nagsabi nun? Na nagtanong sa'yo na naibigay mo na? Pagkakaloob ko yan sa Senado. Okay. Understandable, sir. So, doon po sa Kasi, family doon pa lang, sabi ko nandun lang naman yun, yung ano na yan. Ano naman sinabi ko. Kaya, ako naman, mukhang itong si Director General Lasso na hindi niya alam na nagkakaroon kami ng communication patungkol dito sa dokumento. Kaya yung kanyang ippresenta, nawawaw mali siya. Yun sir, alam nyo, kaya ang hirap patunayan, kasinungalingan kasi yung sabi niya na wala yan, hindi yan, peke yan. Ganun ang niya, sinungaling yan. Tingnan nyo sa pagtatanggol niya kay Pangulong Marcos na doon sa involvement dito sa illegal drugs. Sinungaling yan. Di ba? Maraming record yan. Maraming ganito yan. Di ba? Ako yung investigador eh. Kung ba ako nag-investiga, sinungaling na ako. Kung ako ba yung ganun na lang. Yun eh. Bakit di niya tanungin ngayon yung isa ron sa kanyang service director? Nakakausap pala kay ni Morales, hindi mo sinasabi sa akin. O ngayon, inaano ka ni Morales, dineder ka. O ano sasabihin na ba natin? Marlica, kung ikaw ba ay dadalo kahit through online, virtual? Oh yes, I would love to. yes. I would love to. Senator ba to? Baka naman. Okay. Yes. Makakatipid pa sa pera ng bayan. Makatipid pa kayo sa pera ng bayan. I can afford naman to para sa pamasahe ko. Pero sabi ko nga, kung ang kanilang invitation is sa legal na pamamaraan, bakit hindi? 'Di ba? Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko na nga yung mga demonyo sa Malacanang sorry. Pero doon lang matatakot ako. Sabi ko nga, hindi naman tayo natatakot kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Pero ang question ko, kaya nga gusto kong ibalik kay Senator Bato, sana bago niyo ako ipatawag, paaminin niya muna si Lazo na ang dokumento is not AI. At bago niya ako ipatawag, unahin niya yung presidente. Kasi hindi naman ako yung issue dito. Kasi although, yung isa sa layunin nitong investigation na to para malaman nila na kung sino yung
o bakit nagli-leak itong mga documents na ito. Pero huwag kalimutan ni Senator Bato na ang layunin dito ng taong bayan na maipakita na kung totoo ba na si Marcos Jr. ay nagko-cocaine o nagpupulburon. Kasi kung maipakita mo sa taong bayan, which is inamin niya na totoo, naniniwala siya na nag-i-exist ang dokumento. So ang susunod dapat na hakbang, ma-prove natin kung si Marcos Jr. ba ay nagbabangag-bangag every night or negative ba siya. Kaya i-push niya ito na imbitahan si Marcos Jr. or kung hindi man, dahil alam ko naiipit siya, naiintindihan natin yan, i-push ng taong bayan o whatever government agencies, which I doubt na hawak lahat ni Lisa yan, at ni Kuting na magpa-pulburon test ito. And once and for all, maklear ni Marcos na siya ay negative. At ito dapat ay hindi 2 minutes test. At again, talagang dapat ipatawag din yung mga doktor na pumirma at ang St. Luke's. Kasi harap-harapang ginagago ang taong bayan. Di ba, sinabi na rin ni Morales as a former agent of PIDEA na there's no such thing as 2-minute drug test. So nakikita mo yung pangbubudol sa atin. Sinuportahan ko to si Bangag for 6 years, spending my own money. At itong mga kababayan natin na nanonood ngayon, di ba? Ni piso wala akong hiningi. Kasi umasa ako na ibabangon nila Pilipinas. Umasa ako na ang OFW, ang iba sa kanila, hindi man lahat, makauwi para makapiling nila ang kanilang mga pamilya. Eh ano nangyari?